Hello guys, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pakinggan natin itong kinukuda, dinadakdak ng bunganga ni Salvador Panelo, na kung saan yung impeachment daw po, mga minamahal, ay isa daw po itong political agenda, politically motivated, para daw po itong si Vice President Sara Duterte ay hindi makatakbo sa 2028 national election. Alam nyo, natatawa na lang ako sa explanation na pagpapaliwanag dito ni Salvador Panelo. So pakinggan natin bago tayo magbigay ng komento para meron tayong reference. Okay, alright. Naniniwala ang dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na ang mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay naglalayong mapigilan itong tumakbo sa 2028 elections. Kaya sa tingin ni Attorney Panelo, magtutuloy-tuloy ang pagsusulong ng impeachment dahil ito naman aniya ang nasa political agenda ng mga grupong nakakapamayani sa ngayon. Hindi na rin umano siya nagulat nang mayroong maghain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Actually, hindi ka talaga dapat magulat. May grounds eh. May nakitang violation eh. So bakit ka pa magugulat? In the first place, merong nakikitang violation na violate sa 1987 Constitution itong si Vice President Sara Duterte. Pasensya na, hindi ko talaga napigilan, no? Pero pakinggan natin pa itong mga sinabi ni Panelo. When I ever see tuloy ang impeachment. Tuloy na tuloy yan. Walang kaduda-duda yan. Okay? Hindi mo mababago na yan. Diretso na yan. Unless na magkaroon ng kidlat ng kaliwanagan. Bawat isa. Pero I doubt it. It's there. Political agenda yan. Ngunit para sa Okay. So sa madaling sabi mga minamahal, gustong i-insist ni Salvador Panelo na itong mga inihaing impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte is manifesto po yun ng political agenda. Politically motivated, character assassination. Sa madaling sabi mga minamahal, pagsira sa mga Duterte. Yan yung gustong i-insist ni Salvador Panelo, which is nakakatawa. Kasi mga minamahal, if you will file an impeachment complaint against to the person na isang public official, you need a grounds. Diba? Kailangan meron kang ebidensya. Kailangan meron kang hawak. Hindi mo naman pwedeng i-impeach ang isang tao nang dahil ayaw mo lang sa kanya, naiinis ka sa kanya, galit ka sa kanya. Hindi mo siya pwedeng i-impeach sa ganong reason lang, yung mababaw na rason. Meron nakitang violation eh. Diba? O hindi ka naman pwedeng mag-file ng impeachment na hindi, bobo siya. Yung ganun lang yung reason mo. Hindi ka pwedeng mag-file ng impeachment ng basta-basta. Yung grupo ni Trillanes, yung Magdalo, merong hawak na 21 article of impeachment. Diba? Ilan ba yung nag-file ng impeachment kay Sara Duterte? As of the moment, 2. Yung Liberal at Makabayan, tapos yung grupo ni Trillanes na Magdalo, at papangatluhan. According kay Velasco, next week, meron din pong mga kongresista na magpa-file ng impeachment complaint against dito kay Vice President Sara Duterte, which is yan po yung pinaka-inaabangan natin. Very exciting yung oras at panahon na yan. Dahil we do not know if it is majority kasi mga minamahal, if you will file an impeachment complaint tapos gusto mong maiakyat agad dito sa Senado, kailangan mo ng majority votes ng mga kongresista na 105 votes signatories. So kapag meron kayong 105 signatories, hindi na to pagdidebatehan, hindi na to pag-aanuhan, wala nang madaming satsat, wala nang madaming kuda, aakyat na agad ito sa Senado. At kapag umakyat po ito sa Senado mga minamahal, kailangan po dito ng 16 na senador na signee. Kaya yung mga nakikita ninyo na ginagawa ni Bato, ni Bongo, ni Binay, ni JV Ercito, hindi po pwede yun. Yung malayo pa, sasabihin na nila na against sila sa impeachment laban dito kay Sara Duterte kasi it will divide the Filipino people. Hindi po pwedeng gawing rason ng mga senador na yun dahil unang-una, sila yung impeachment court. Sila yung magiging huwes. Sila yung husgado. So in the first place, dapat hindi muna sila naglalabas ng biases nila. At maibalik tayo dito kay Panelo, hindi po yung usapin dito is political agenda, ini-strike itong si Sara Duterte, but to seek the accountability and transparency, we have our rights na malaman yung totoo.
'Di ba, kung saan ginastos ang kaban ng bayan, lalo pat mga taxpayer tayo. Kami tayo, lahat tayo, taxpayer tayo. We have our own rights na malaman ang katotohanan to seek the accountability and transparency, which is yun po yung hindi ko magets sa kanila. Bakit patuloy nilang ini-insist na hey, this is hidden agenda. This is a political motivated gawa. Di ba mga ganyan-ganyan? Hindi po ganun. Tinatanong, paano ka nag-conduct ng intelligence information gathering within 11 days, tapos 4 yung holidays, tapos 7 araw lang yung working days mo? Ipaliwanag mo yun. Sino si Mary Grace Piato? Sino si Kokoy Villamin? Di ba? Ipaliwanag mo yung mga taong yun. Ipaliwanag mo yung mga kahinahinala. Bakit ka mayroong 60 million for safe houses, eclavush, blah, 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 computers, tables, etc. Di ba? Na hindi naman yun pasok sa intelligence info gathering. Sa madaling sabi, hindi naman po yun confidential. So, yung punto dito, sagutin mo na lang yung tanong para matapos yung issue. Kaso ang nangyayari, si Vice President Sara Duterte itself, hindi dumadalo sa House of Representatives. Every time na mayroong hearing sa public accountability, eclabush, blah, blah, blah. Mas inuna pang pumunta sa rally, inuna pang pumunta doon sa mga kasal-kasalan, di ba? Yung sa Cebu, kay Mike Rama, 'di ba? Inuna pang pumunta sa mga rally, inuna pang kumuda, mag-press conference, na feeling na parang siya yung biktima dito, siya yung inaatake and gumagawa ng another issue to divert the issue. 'Di ba yung issue dito naman kasi yung confidential funds, yung 612 million noong 2023, yung 125 million within 11 days noong 2022. Yan lang naman yung issue. Tapos magpa-press conference, papatayin ko si F. Eliza, si Marcos Romualdez, papatayin nila ako. Hindi tama yun yung ganon. Kaya yung sinasabi ni Salvador Panelo, mga minamahal, ito say bullshit para sa akin. Paano mo nasabing politically motivated? Meron nga kaming nakikitang grounds for impeachment. Mayroon siyang impeachable offense. Paano mo nasabing politically motivated? Ang ganyan na lang ba yung script ninyo? Paulit-ulit na lang ba? Wala na bang bago? Kapag kayo tinitira, ay hindi politically motivated yan. Kapag kayo nasasaktan, ay hindi politically motivated yan. Kapag nagkamali kayo sa script nyo, ay hindi mga paninira lang yan. Lagi na lang bang ganon? Wala na ba kayong bagong tawag dito? Wala na ba kayong bagong script? 'Di ba? Kasi mga minamahal, kung hindi politically motivated, gagawin nila, divert sila ng ibang issue. Katulad mga minamahal nung 'di ba yung sa INC. Feeling nila kinakampihan sila ng INC. Yung gano'n na in the first place, ang sinusuportahan naman ng INC dito is yung sinabi ng ating presidente. Tapos bigla nilang sasabihin na yung INC, nababayaran yung prinsipyo. Yung mga gano'n, yung gusto nilang ma-divert yung issue. Tapos kapag pinick up ng mainstream media, papalakihin nila. O nangunguna na dyan sa paggawa ng fake news si Jason Sa na merong 1 million per month. Diba? Nakakaloka. Tapos sundutan ni Panelo na nagtitiktok na kung ano-ano na yung pinagsasabi. Lawyer ka ba talaga? Hindi, lawyer ka ba talaga? Masyadong obvious, ha? Masyadong obvious yung pagiging ship-ship. Diba? Okay lang sumipsip, pero wag naman yung masyadong obvious. Well, ano pa nga bang aasahan natin mga minamahal sa mga taong, diba? Ano pa bang aasahan natin sa mga taong katulad ni Salvador Panelo na nakilala lang dahil kay Duterte? 'Di ba? Ano pa bang aasahan natin dito kay Bato de la Rosa, 'di ba? Na merong utang na loob kay Digong. Ano pa bang aasahan natin sa mga senador na 'yan? Wala, 'di ba? So sa madaling sabi, mga minamahal, masyado lang silang grind sa issue na 'to. Kumbaga parang kitang-kita may mga biases ng mga animal, which is hindi naman talaga dapat pwede 'yun. Yung naglalabas ka na may mga biases ka. Kay Panelo siguro pwede pa, pero yung mga senador, Diyos ko, nakakahiya kayo. Ito, sinasabi ni Panelo, papansin lang to. Ewan ko ba, dapat hindi na to pinipick up ng mainstream media eh. Kasi kapag pinapansin itong si Panelo, mas lalo pang nagpapapansin. 'Di ba? Kulang sa pansin. Parang hindi to pinaggatas ng nanay niya nung bagong panganak. Inulang ka ba sa Bonakid? Bonak eh. Stress ako. Alright, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.